May mga lihim ng nakapaloob sa isang sobre. Mga liham ng pagmamahal, mga paalam na hindi nasabi, o kaya ay pangakong matagal nang nakalimutan. Pero paano kung isang pulang sobre ang dumating sa buhay mo? Dala ang isang pagpapago na hindi mo kailanman inasahan? Sa gitna ng paghihirap at sakripisyo, natutunan ni Liza na hindi lahat ng kayamanan ay nasusukat sa pera. Minsan, ang tunay na yaman ay nasa kabutihang ipinapakita natin sa iba at kung paano ito bumabalik sa atin sa paraang hindi natin inaasahan. Ito ang kwento ng pulang sobre. Isang kwento ng kabutihan, pag-asa at isang lihim na biniyayang naghihintay lamang sa tamang panahon upang magpakita. Maagang gumising si Liza tulad ng nakasanayan. Sa kabila ng malamig na umagang iyon, dali-dali niyang hinanda ang kanyang mga panindang mga bagong aning talong, sitaw at ampalaya, at iba pang gulay mula sa baryo. Hindi man marangya ang kanyang pamumuhay, masaya siya sa simpleng trabaho bilang tindera sa palengke. "Magandang umaga, Aling Rosa!" Masiglang bati niya sa isang suki. "Magandang umaga rin, Liza. Aba, ang sipag mo talaga. Kahit maulan, nandito ka pa rin," sagot ng matanda habang pumipili ng gulay. "Oo naman po. Paano po? Kung hindi ako magtitinda, paano na si tatay at ang mga kapatid ko? Kailangan natin kumayod para sa kanila," sagot niya na may ngiti sa labi. Sa kabila ng hirap ng buhay, hindi nawawala sa kanyang kasiglahan. Alam niyang marami pang mas nangangailangan kaysa sa kanya, kaya palagi siyang handang tumulong kahit sa simpleng paraan. Nang medyo maghapon na ay sinimulan niyang isilid ang ilan sa mga gulay sa isang kahon para i-deliver sa pampublikong ospital. Isang beses kada linggo, may suking siyang doktor na bumibili ng gulay para sa kantin ng ospital. At kahit maliit lang ang kita, malaking tulong na rin ito sa kanyang paarang-araw na gastos. Pagdating sa ospital, agad siyang pumunta sa kantin upang ibaba ang mga paninda. Habang naglalakad sa pasilyo, napansin niya ang isang matandang babae na nakaupo sa matigas sa bangko sa waiting area. Payat ito, mukhang nangihina at panay ang hawak sa tiyan nito na tila gutom. Napansin niyang may papel itong hawak. Malamang reseta o listahan ng kailangang bilhin. Nag-alinlangan si Liza saglit. Marami rin siyang kailangang gawin ngayong araw at wala siyang ekstrang pera para tumulong, pero hindi niya rin kayang baliwalain ang matanda. Huminga siya ng malalim at lumapit. "Nay, ayos lang po ba kayo?" tanong ni Liza. Dahan-dahang lumuhod sa harap ng matanda. Nagtaas ng tingin ng matanda. Bakas sa mukha nito ang pagod at lungkot. "Ay, iha, pasensya ka na. Nag-aantay lang ako ng doktor. Maghapon na ako nandito, pero wala pang tumatawag sa pangalan ko." Napatingin si Liza sa paligid. Ang daming taong naghihintay ng check-up. Halos lahat may kasamang anak, asawa o kapatid. Pero ang matanda, mag-isa lang. "Wala po ba kayong kasama, Nay?" tanong niya ulit. Umiling ito. "Wala, iha. Sumasakit ang dibdib ko nitong mga nakaraang linggo, kaya pumunta ako rito. Pero ang tagal ng pila. Hindi ko na alam kung kaya ko pang maghintay." Naawa si Liza. Alam niyang mahirap ang buhay, pero ibang klase ang lungkot na matandang to. Siya ay mag-isa, may sakit at gutom pa. Nasa loob ng bag ni Liza ang baon niyang pagkain para sa tanghalian na isang balot ng kanin at pritong isda na tinabi niya bago umalis sa bahay. Kumakalam na rin ang sikmura niya, pero alam niyang mas matindi ang pangangailangan ng matanda. Kinuha niya ang baon at iniabot ito. "Nay,
Kumain po muna kayo. Baka lalo po kayong manghina. Nanlaki ang mata ng matanda. Naku iha, hindi ko matatanggap yan. Baka ikaw ang magutom. Pagkaabot ni Liza ng pagkain sa matanda, hindi niya maiwasang mapansin ang pangangatog na mga kamay nito habang hawak ang buunan. Halatang gutom na gutom, kaya naman inunahan na niya ang sasabihin nito. Nay, wag na kayong mag-alala. Sa totoo lang, hindi naman po ako masyadong gutom. Pagsisinungaling niya habang hinahaplos ang braso ng matanda. Tumingin ito sa kanya, bakas ang pag-alinlangan, ngunit hindi rin napigilan ng sarili. Dahan-dahan itong kumuha ng isang subo ng kanin at isinubo ng may pag-alangan. Sa bawat nguya, tila bumabalik ang sigla sa mukha ng matanda. Habang kumakain ito, umupo si Liza sa tabi niya. Napansin niyang walang dalang bag ang matanda. Maliban sa isang maliit na pouch na mukhang naglalaman lang na ilang barya at punit-punit na reseta. Kailan pa po kayo nandito, Nay? Tanong niya. Sinusubukang alamin kung gaano katagal nang naghihintay ang matanda. Kanina pang umaga, iha. Naglakad lang ako mula sa tinutuluyan ko sa kabilang baryo kasi wala akong pamasahe. Sagot nito, halatang nahihiya. Nagulat si Liza. Ang layo po nun. Wala po ba kayong mga anak o apo na pwedeng sumama sa inyo? Umiling ang matanda. Wala na akong kasama sa buhay, iha. Matagal na ako iniwan ng pamilya ko. Sabi nila pabigat na raw ako. Napakuyom ang kamao ni Liza. Hindi niya lubos maisip kung paanong may mga taong nagagawang talikuran ang kanilang sariling pamilya, lalo na sa panahong kailangan sila ng mga ito. Habang patuloy na kumakain na matanda, mabilis na nag-isip si Liza ng paraan para matulungan ito. Bumalik siya sa loob ng ospital at naghanap ng nurse. Miss, pwede ko po bang itanong kung paano mapapabilis ang check-up ng isang pasyente? Tanong niya, halos nakikiusap. Napatingin ang nurse sa kanya. Ma'am, pasensya na po, pero marami po talagang pasyente ngayon. Nakasunod lang po tayo sa pila. Napatingin si Liza sa pila. Mahaba pa rin at siguradong matatagalan pa bago matawag ang matanda. Kasi po, may nakita kong isang lola na mukhang may sakit na sa puso. Kanina pa siya naghihintay. Pero mag-isa lang siya, wala pong kasama at wala rin yatang pera para sa panggamot. Baka naman po pwedeng unahin siya. Tumingin ang nurse sa kanya na may simpatya. Sige po ma'am, tatawagin ko si Doc para matignan siya agad. Nakahinga na maluwag si Liza. Maraming salamat po. Pagbalik niya sa waiting area, nakita niyang tapos ng kumain ng matanda at bahagyang nakapikit na. Mukhang napagod sa haba ng paghihintay. Nay, may magandang balita po ako. Masayang lumapit si Liza. Naayos ko na po. Tatawagin na po kayo ng doktor. Nalaki ang mata ng matanda, halatang hindi makapaniwala. Talaga ba, iha? Oh, salamat, salamat. Naglakad si Liza kasabay na matanda patungo sa consultation room. Napansin niyang nanginginig pa rin ang kamay nito kaya marahan niya itong inalalayan. Iha, sobra-sobra ng ginagawa mo para sa akin. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa iyo. Mahina, ngunit taos-pusong sabi ng matanda. Ngumiti si Liza. Nay, hindi po kailangang bumawi. Minsan po kasi, ang kailangan lang natin ay may taong handang tumulong. Nang marating nila ang consultation room, binuksan ng doktor ang pinto at ngumiti sa kanila. Sino po ang pasyente? Itinuro ni Liza ang matanda. Si nanay po, Doc. Kanina pa po siya naghihintay. Ngumiti ang doktor at inalalayan ang matanda papasok. Sige po,
Pasok po tayo, Nay. Titignan natin ang kalagayan niyo. Bago pa tuluyang pumasok ang matanda, mahigpit nitong hinawakan ng kamay ni Liza. Salamat, Iha. Hindi kita makakalimutan. Napangiti si Liza at hinigpitan rin ang hawak. Walang anuman po, Nay. Sana gumaling po kayo. At doon niya napagtanto, kahit hindi siya kumita ngayong araw, mas mahalaga ang nagawa niyang kabutihan. Balang araw ay maibabalik rin ang tulong na ibinigay mo sa akin. Hintayin mo, Iha. Makahulog ang sabi nito. Makalipas ang 2 buwan. Sa harap ng ospital, nakaupo si Liza sa isang lumang bakal na upuan. Yakap-yakap ang sarili habang tahimik na umiiyak. Ramdam niya ang bigat na mundo sa kanyang balikat. Kaninang umaga lang, abala siya sa pagtitinda ng gulay sa palengke nang biglang dumating ang kapitbahay nilang si Aling Rosa. Habol hiningang nagsabing isinugot sa ospital ang kanyang ama matapos mawalan ng malay. Wala siyang inaksayang oras. Iniwan niya ang paninda at dali-daling pumara ng tricycle. Wala siyang pakialam kung walang sasagot sa kanyang tindahan o kung may mawalan siya ng kita. Ang tanging iniisip niya ay kung ano ang kalagayan ng kanyang ama. Pagdating sa ospital, agad siyang tinanggap ng isang nurse at sinabing sumunod sa emergency room. Doon niya nakita ang kanyang ama na maputla, mahina at may nakakabit na dextrose. Sabi ng doktor, kinakailangan ng ilang pagsusuri upang matukoy ang sakit nito. Pero paano? Wala silang pera. Kahit naman libre ang pagpapa-ospital dito, ay marami pa ring gastusin na hindi sakop nito tulad ng gamot at iba pang treatment. Huminga ng malalim si Liza habang pinunasan ang luha sa kanyang pisngi. Kaya ko to. Pilit niyang sinasabi sa sarili. Pero sa totoo lang, hindi niya alam kung paano siya kikilos. Hindi niya alam kung saan kukuha ng perang pambayad sa mga gagawing test, gamot at pagpapa-ospital. Alam niyang hindi sapat ang kinikita niya sa pagtitinda ng gulay. Gusto niyang lumapit sa doktor at ipakiusap na gamutin ang kanyang ama kahit wala pa silang pambayad. Pero alam niyang hindi ganoon kadali ang buhay. Hindi lang naman sila ang nangangailangan. Nakatungo siyang nakaupo, dinadala ng lungkot at pangamba nang biglang may marahang humawak sa kanyang kamay. Napapitlag si Liza. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang muka at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita kung sino ang nakatayo sa harapan niya. Isang matandang babae. Malinis ang pananamit, maayos ang itsura, at tila mas malakas na kaysa noong huli niyang makita. Nay, mahina niyang usal, hindi makapaniwala. Ngumiti ang matanda. Liza, anak. Dahil sa gulat, napatayo si Liza at mabilis na niyakap ang matanda. Hindi niya alam kung bakit, pero tila nawala ang bigat sa kanyang titig na makita ito. Nay, ang ganda-ganda niyo na po. Mas malakas na kayo. Tumawa ng mahina ang matanda at hinaplos ang buhok ni Liza. Dahil sa iyo, Iha. Kung hindi mo ko tinulungan noon, baka wala na ako ngayon. Napangiti si Liza, pero bigla siyang naalala kung bakit siya nasa ospital. Dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang upuan at sa kanyang pag-upo, muli siyang nakaramdam ng bigat sa kanyang dibdib. Napansin ito ng matanda. Anong nangyari, anak? Bakit ka umiiyak? Hindi agad nakapagsalita si Liza. Sandali siyang tumitig sa kanyang mga kamay, pilit na nilalabanan ang emosyon. Pero na maramdaman niyang hinawakan ulit na matanda ang kanyang kamay, tila bumigay ang kanyang tapang. Si Papa po. Bigla na lang siyang hinimatay kanina. Dinala namin siya rito. Pero wala kaming pera para sa gamutan. Mahina niya sabi.
Pilit na nilulunok ang hinanakit. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Nay. Hinaplos ang matanda ang kanyang likod. Pinapakalma siya. Huwag ka mag-alala, Iha. Gagaling ang papa mo. Minsan, kailangan lang nating maniwala na may darating na tulong sa tamang oras. Nagkwentuhan pa sila ng matanda habang si Liza ay patuloy na pinupunasan ng kanyang mga luha. Doon nalaman ni Liza na bumalik na sa piling ng matanda ang anak nito. Nagsisisi siya sa ginawa niya sa akin. Malungkot, ngunit may halong saya ang tinig ng matanda. Matagal bago niya natanggap na nagkamali siya. Pero noong nakita niya ako na sa ospital noon, may kung anong kumurot sa puso niya. Simula noon, hindi na niya ako iniwan. Napangiti si Liza. Natutuwa po ako para sa inyo, Nay. Sa wakas, naibalik na sa inyo ang pagmamahal na matagal niyong hinahanap. Tumango ang matanda. At alam mo ba, Iha? Isa siya sa mga doktor dito. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Talaga po? Oo, anak. At kung hindi dahil sa'yo, hindi niya ako matatagpuan muli. Ikaw ang naging tulay sa aming pagkakaayos. Napayuko si Liza. Hindi alam ang sasabihin. Hindi niya akalain ang simpleng pagtulong niya noon ay may maidudulot palang mas malaking pagbabago sa buhay ng iba. Maya-maya tumayo ang matanda at tinamplos ang kanyang pisngi. Pasensya ka na, anak. Pero kailangan ko nang umalis. May kailangan pa akong asikasuhin. Tumango si Liza. Kahit gusto pa niyang makasama ang matanda. Salamat po sa pagdaan, Nay. Malaking bagay po na makita ko kayo ngayon. Ngumiti ang matanda at bago ito tuluyang lumayo, may iniabot ito kay Liza. Isang pulang sobre. Iha, gamitin mo ito sa tamang paraan. Mahina, ngunit makahulugang sabi nito bago tumalikod at lumayo. Nang makaalis ang matanda, dahan-dahan binuksan ni Liza ang sobre. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Punong-puno ito ng pera. Halos hindi siya makapaniwala. Nanginginig ang kanyang kamay habang hinugot ang isang sulat mula sa loob ng sobre. Para sa taong may mabuting puso, gamitin mo ito upang palaganatin ang kabutihan. Napahagulhol si Liza. Hindi niya akalain sa panahon ng kanyang matinding pangangailangan may darating na himala. Mabilis siyang pinunasan ng kanyang luha at tumayo. Pumunta siya sa billing section ng ospital at nagbayad para sa gamutan ng kanyang ama. Habang ginagawa niya ito, naramdaman niya ang kakaibang saya sa kanyang puso. Ang kabutihang ginawa niya noon ay bumalik sa kanya sa paraang hindi niya inaasahan. Lumipas ang ilang linggo at tuluyang gumaling ang kanyang ama. Mas naging masigasig si Liza sa pagtatrabaho, hindi lang para sa sarili, kundi para na rin sa iba. Sa tulong na natirang pera mula sa sobre, nagpatayo siya ng isang maliit na community pantry sa kanilang lugar. Isang lugar kung saan ang sino mang nangangailangan ay pwedeng kumuha ng pagkain at ang sino mang may sobra ay maaaring magbigay. Naging inspirasyon siya sa marami at sa tuwing may lalapit sa kanya upang magpasalamat, lagi lang niyang sinasabi, minsan, hindi natin alam kung paano babalik ang kabutihang ginawa natin. Pero ang sigurado, palagi may gantimpala ang pusong marunong magbigay. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!